Hiniling ng mga operator at driver ng Transport Network Vehicle Services o TNVS sa LTFRB na tanggalin ang moratorium sa una pumipigil sa pagbibigay ng Provisional Authority. Halos 20,000 application sa TNVS na kasi ang nakatenga. Ang mainit na balita, hatid ni Ivan Mayrina. May isang daang operator at driver ng Uber at Grab Taxi ang naghaya ng petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ito'y para hilingin sa LTFRB na tanggalin na ang moratorium o pagtigil sa pagbibigay ng Provisional Authority sa mga application ng Transport Network Vehicle Services o TNVS tulad ng Grab at Uber. Umabot na daw kasi sa halos 30,000 application na natanggap nila. Ang libu-libong sasakyang inabot ng moratorium, napilitang bumiyahe ng walang Provisional Authority kaya maituturing na silang kolorum. Ilan na raw sa kanilang nahuli. Pinagbulta ng 200,000 pesos at posible pang ma-impound ang kanilang hinuhulugang sasakyan. Lahat po ng mga papeles nila nasa LTFRB na, prina-process pa lang po. Kaya po wala silang PA kahit kumpleto yung requirements nila. If there are any applications prior to the moratorium which was in July 2016, LTFRB is still processing their respective case holders. And we will be dealing with them based on the merits. Sana raw bigyan muna sila ng amnesty at wag hulihin bilang kolorum. Bigyan nyo na po kami ng karapatang bumiyahe. Ano ho ba ang problema? We comply with the requirements, we comply with your needs. Of the request for amnesty, this has to be decided by the board as a collegial body, which will be taken up after the July 11, 2017 hearing. Nasa 25,000 TNVS daw ang nag-ooperate sa Metro Manila. At naiintindihan ni Agnes Carsola, isang regular na parokyano ng Grab at Uber, kung bakit sila dumami ng ganito. Napaka-convenient. Tsaka ang importante ron kasi hindi kagaya ng mga yung dati, unlike before, ang hirap-hirap po ng taxi. Ito itatawag mo lang, susunduin ka talaga right in front of your door or nasa labas ng gate nyo. Aantayin ka pa. Isa sa hatid hanggang dun kung saan ka pupunta. Nitong July 3, nag-expire na rin ang accreditation ng GrabCar bilang isang transport network company. Wala pang opisyal na pasabi ang LTFRB kung kailangan na nilang tumigil sa operasyon. Ang Uber naman, sa Agosto na matatapos ang Provisional Authority. Ivan Mayrina, GMA News.